Good day mga ka-DIY, mga ka-solar, at i-update ko kayo dito sa setup natin na Solis 6 kilowatt hybrid on-grid. Ang harvest is 3,862. Ang load natin sa 3,862, aircon na 2 horsepower, and then meron tayong SRNE hybrid off-grid 24 volts 3 kilowatt. SRNE natin AC charging, and then meron tayong load na rice cooker, and then induction cooker, prep, and then meron tayo sa babang water pump. And then, ang ating washing machine is running, may naglalaba. Ngayon, dito sa ating DU, ang ating power consumption, import natin sa DU, ayan, 64 watts to 73 watts. Okay, ito yung ating harvest. 3,867. Ang grid load natin is 3,857. Okay, dito tayo sa Bluetooth. Okay, doon sa grid natin sa DU is 0 yung nakikita natin kanina na wattage or power na nasusukat ng power voltmeter natin sa DU is 0. Ang harvest is 3,841. Ang grid side or grid load is 3,630 watts. Then sa backup side, merong 10 watts. Ngayon, ang ating harvest is 3,800 plus. Ngayon, doon sa mga nagtatanong, yung PV nila, doon sa mga kasama nating bago sa solar, yung PV nila, mayroong voltage, pero wala daw pumapasok sa grid load. Ang PV ay mayroong voltage, pero walang power na kinukuha yung kanyang load. Ang kadalasan dyan sa grid load natin ay naka-power off. Dapat ang gagawin natin is magte-test tayo, power on natin yung ating loads, like aircon, water pump, or mga rice cooker, and then i-power on natin yung ating solar inverter, and then check natin yung PV. If mayroong voltage, and then i-check natin yung power na kukunin ni solar inverter natin doon sa kanyang PV. Yung PV natin na ang voltage ay DC, i-convert ng solar inverter natin DC to AC. And then yung ating loads is dapat ay naka-power on. Meron kasi sa ating isang kaibigan na nagtatanong, yung kanyang PV ay with voltage pero walang power na pumapasok sa grid load. And then etong natin, grid ayan, voltmeter natin, yung power voltmeter, ayan, connected sa grid, 18 watts.
maganda yung ating panahon. Time check, ang oras natin alas 12 ng tanghali, April 26, 2024. At yung merong nagtanong sa akin, kung hindi daw ba nag-iinit yung install natin dahil nasa taas ng kisame. Ito, hindi naman nag-iinit dahil ang pwesto niya, ito, merong aircon. Ayan, 2 horsepower. Ngayon, kung mag-init man siya, meron naman cooling fan yung ating Solis solar inverter. At mag-aaral niya na if nag-over temperature yung ating Solis solar inverter. Ngayon, kung ang ating solar inverter, ang pwesto ay talaga nasa mainit na pwesto, walang aircon, hindi tayo pwedeng maglagay ng ganito kataas, nakadikit sa kisame. Ibababa natin, and then medyo malayo sa sinisikatan ng araw, para hindi siya mag-cause ng over temperature or mag-init. Okay, maraming salamat po mga ka-DIY at mga ka-solar. Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you.